Magandang araw! So welcome sa part 2 ng ating pag-aaral tungkol sa Rehiyon 10, Hilagang Mindanao. So kung inyong matatandaan noong part 1 ng video na ito na pag-aralan na natin ang mga mahahalagang impormasyon na dapat nating malaman sa mga lalawigan ng Rehiyon 10, Hilagang Mindanao. Ayan, natatandaan niyo pa ba ang mga impormasyon na ito? So, unahin natin ang tungkol sa Camiguin. So, let's review a little bit, okay? So, tandaan natin na ang Camiguin ang pinakamaliit na probinsya sa rehiyon. Matatagpuan dito ang 7 mga bulkan at kilalang-kilala sila sa pag-aangkat o pagluluwas ng mga matatamis na prutas na lansones at mga saging. Ilan din sa mga pook pasyalan dito ay ang Mantigue Island Nature Park, Giant Clam Nursery at ang kanilang pagdiriwang ng Lanzones Festival. Sunod naman ay ang next, Misamis Oriental. Ayan. So, sa Misamis Oriental naman, nakahimlay ito sa sentro ng Hilagang Baybayin ng Mindanao at ito rin ay isang mahalagang pantalan o port ng Mindanao. Dito din natin matatagpuan ang malaking produksyon o malaking plantasyon ng Del Monte Philippines kung saan ang mga produkto ng Del Monte Philippines ay inaangkat din sa mga bansa sa Asia, Pasipiko. Isa sa mga maaaring pasyalan sa lugar din na ito o sa lalawigan na ito ay ang Mapawa Nature Park. Sunod naman po ay ang Misamis Occidental. So sa Misamis Occidental, inilikha ito sa bisa ng Legislative Act number 3537. Agrikultura ang pinagkukunan ng kabuhayan dito at sila rin ay mayaman sa mga yamang mineral tulad ng ginto, chromite at manganese. Ang lungsod din ng Tangob ay may pantalan o fishing port na nag-aangkat din ng pagkaing dagat o seafood. Dalawa sa mga maaaring pasyalan sa lalawigan na ito ay ang Sapang Dalaga Waterfalls at ang Baubawon Island. Sunod na lalawigan ay ang Lanao del Norte. Sa Lanao del Norte naman natin, matatagpuan ang Maria Cristina Falls sa lungsod ng Ilagan, kung saan pangunahin itong pinagkukunan ng hydroelectric power sa buong Mindanao. So, yan yung famous dito. At karamihan din sa mga pabrika dito sa Mindanao ay matatagpuan sa kabisera ng Lanao del Norte. And of course, lastly, we have Bukidnon. Tandaan natin na ang Bukidnon ang pinakamalaking lalawigan sa rehiyon. Ang Bukidnon din ay isang talampas na may mga magagandang pastulan ng baka. At ito rin ay may pinakamalaking produksyon ng palay at mais. At meron ding plantasyon ang Del Monte Philippines sa lugar na ito o sa lalawigan na ito. Isa din sa kanilang famous na festival o pagdiriwang ay ang Kaamulan Festival, kung saan ang salitang iyon ay nag-derive sa isang salitang binukid na amul kung saan ang ibig sabihin ay together. So, pinagdiriwang nila ito dahil pinahahalagahan nila ang mga kaugalian at tradisyon ng 7 pangkat etnikong naninirahan sa Bukidnon. So, ayan. Yan ang overview ng mga lalawigan natin sa Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Ngayon naman, ating kikilalanin ang mga kilalang personalidad mula sa Rehiyon 10. Ang gagawin natin ngayon, magpapakita ko ng picture, okay? Tapos sasabihin ninyo kung sino tong tao na to kasi I'm sure kilala nyo rin naman itong mga personalidad na ito na nagmula sa Rehiyon 10. Handa na? Okay, simulan natin. Next slide. Ayan. Kilala nyo ba siya? Sino ito? I'm sure kilala natin ito. So, tama ka? Ito si Manny Pacquiao. So, si Manny Pacquiao ay ipinanganak sa Kibawe, Bukidnon noong Disyembre 17, 1978. Siya ay isang sikat na Filipinong boksingero at senador. So, si Manny Pacquiao, nakilala siya sa larangan ng boxing, tapos pumasok siya
sa politika at ngayon currently siya ay isang senador at tumatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas para sa election 2022. Siya ay itinuturing din na greatest professional boxer of all time at kinilala ng Forbes bilang second highest paid athlete in the world noong taong 2015. So, di ba? Pinoy pride talaga si Manny Pacquiao. Sunod naman ay si... Kilala niyo ba siya? Siguro yung ilan sa atin, hindi siya nakikilala kasi singer siya, tama kayo, based on picture, pero medyo, I think, wala siyang masyadong shows ngayon, tsaka medyo hindi na tayo nanonood ng TV, no? Pero siya si Mark Bautista. Si Mark Bautista ay pinanganak sa Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental noong Agosto 10, 1983. Katulad ng makikita ninyo sa larawan, isa siyang sikat na mga awit, aktor at commercial model. Siya rin ay naging grand finalist ng Philippine Reality TV Talent Search na Star for a Night, kung saan siya ay nagwagi ng ikatlong pwesto. So, yan si Mark Bautista. Sunod, ayan, I'm sure kilala niyo rin ito. So, tama kayo, siya si Pia Wurtzbach. Ayan. So, si Pia Wurtzbach ay pinanganak sa West Germany noong September 24, 1989. Ngunit ang kanilang pamilya ay nanirahan sa Pilipinas. Una ay sa Iligan City at pagkatapos ay sa Cagayan de Oro, kung saan doon na siya nag-aral ng kindergarten at nagtapos ng elementarya. Si Pia din ay sumali sa Binibining Pilipinas ng 3 beses at nanalo noong 2015 kung saan nanalo siya sa pangatlong pagkakataon. Siya ang nagrepresenta sa Pilipinas para sa Miss Universe 2015 kung saan siya ang nagwagi. So yes, tama po kayo. Siya po ang ating Miss Universe 2015. So napaka-iconic ng kanyang pagkapanalo kasi for so long na hindi na nanalo ang bansang Pilipinas sa Miss Universe, there's biglang Pia Wurtzbach na nag-uwi ng corona sa Miss Universe. So, 'di ba? Nakaka-proud. And lastly, we have, kilala niyo ba siya? So, siguro kung nanonood kayo ng ABS-CBN o kaya mga YouTube, ayan, may vlogs din siya. So, siya si Maymay Entrata. Siya ay pinanganak sa Mambaha, Camiguin noong Mayo 6, 1997, ngunit lumaki siya sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Siya ay isang Pilipinang aktres, mga awit at model brand endorser. Una siyang sumikat matapos siyang manalo bilang big winner sa reality TV show na Pinoy Big Brother noong 2016. Makikita rin ang kanyang larawan at iba't ibang magazine at siya ang kauna-unahang Filipinang na naging bahagi ng Arab Fashion Week. So, 'di ba? Pinoy pride again. Sabi sa inyo ang ganda, ang talento at skills ng Pilipino ay pang world class talaga. So, yan si Maymay Entrata. Ano kaya ang mga magagandang katangian ng mga sikat na personalidad na ito mula sa Region 10? Meron ba kayong naiisip na magandang sagot? So yan, naabangan ko ang inyong sagot sa ating live session. So dito nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa Region 10, Hilagang Mindanao. Panalangin ko na masagutan agad natin ang mga Schoology assessments natin para ma-assess din o ma-evaluate natin kung naintindihan ba natin at kung may natutuhan ba tayo sa lesson na ito. Okay? So kung kayo ay may katanungan, huwag kayo mahihiya na mag-message kay Teacher Sherry. Ayan lamang po at magkita-kita tayo sa ating susunod na mga aralin. Paalam!